Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang magandang araw muli sa ating lahat at wini-welcome po namin kayo sa atin pong araw-araw na pagpapala. At alam niyo po ba, very interesting yung topic po natin ngayon. So bago po yan ay manalangin po muna tayo. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat na ikaw ay Diyos ng mapagmahal, Diyos na laging nakahandang tumugon sa lahat po ng aming mga pangangailangan at tumutulong sa aming mga panahon na kami ay nasa isang hindi magandang sitwasyon. Salamat Lord sa inyo pong pagmamahal sa amin. Samahan niyo po kami sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, naranasan na po ba natin na tayo po ay nangangailangan ng tulong at yung pong mga inaasahan natin na supposed to be ay tutulong sa atin ay hindi po na ipagkaloob yung tulong na iyon. Hindi po ba napaka heartbreaking, napakabigat na tayo po ay nawawala ng pag-asa minsan sa akala natin na mga taong tutulong sa atin. Pero yan po yung topic natin ngayon na napakaganda na tunay nga po ang ating tulong, ang help natin ay sa Panginoon nanggagaling. So basahin po natin Psalms 121 verses 1 to 8. And verse 1, I looked up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. Now, He will not let you stumble and fall. The one who watches over you will not slip. And verse 4, indeed, He who watches Israel never tires and never sleeps. And verse 5, the Lord Himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not hurt you by day, and at the moon at night. The Lord keeps you from evil and preserve your life. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Amen. So makita po natin dito yung caring na ginagawa sa atin ng Panginoon, no? Na tayo dahil He watches over us. So yun ang maganda, no? Kaya nga lang, so often in our lives, marami tayong nai-encounter na mga challenges sa ating buhay, sa ating faith. It brings fear and anxiety na sometimes we forgot that God's watchful eyes are always upon us. No? Sabi nga sa verse 4, looking with love and care upon His people. So ganun ang Panginoon nakatingin siya sa atin. Binabantayan tayo ng buong pagmamahal at ng buong pangangalaga. And sometimes so sad, di ba, na minsan, last resort na lang natin lagi si Lord. Diba? Parang gagawa natin ang lahat ng paraan. Paano tutugunan yung mga pangangailangan. No? And we tend to look for help somewhere else. We don't actually believe that God has it all under control. Parang wala tayong believe sa Lord na kaya niyang bigyan ng solusyon yung mga problemang yun. Sabi nga sa verse 1, look up to the mountains, no? So ang ibig sabihin niyan, yung psalmist dito, hindi siya tumingin sa mountain to ask help, no? Yung mountain diyan, yun nga could all mean yun yung ating gigantic problem, no? Yun yung ating problema na hinihingin natin talaga ng tulong mula sa Panginoon. If we look beyond that mountain, nandiyan si Lord no? Just there waiting for us. No? So yung mga gigantic problems na yung mountains niyan could be yung sickness natin, hindi ba? That bring fear in our hearts. No? It brings fear in our heart. Meron kang takot kasi meron kang nararamdaman sa katawan mo na alam mong hindi tama. No? Or it could also be a threat doon sa safety mo o sa safety ng family mo. Or it could be also yung business mo, may problema sa business, or kung ikaw estudyante, may problema sa pag-aaral mo, or dun sa kung ikaw ay
nagtatrabaho sa career mo. So, ang daming fear na maaring dumadating sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam ko marami pa po yan. No? Eh, sabi dito sa verse 2, help comes from the Lord. No? There is no one more powerful than God. No? He answers us. No? Wala nang higit pang makapangyarihan na pwedeng mag-supply ng tulong na hinihingi natin, kundi ang Panginoon. Sinasagot tayo ng Panginoon. He is with us. No? Providing everything we need. So, hindi tayo dapat na magdadalawang isip na magtiwala sa ating Panginoon sa pagtawag natin, sa ating paghingi ng tulong. Sabi nga sa Psalms 37 verse 40, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. No? So mahalaga talaga yung pagtitiwala ibigay natin sa Panginoon sa sandali ng mga ganitong pangangailangan natin ng tulong. No? And God doesn't grow tired and weary as we do. Totoo yan, di ba? Ang Diyos, hindi siya napapagod. At hindi siya nalulugmo katulad natin. He is not so busy that He will not hear our cry for help. At hindi rin ganon ka-busy si Lord para hindi marinig yung pag-iyak natin, yung paghingi natin ng tulong sa Kanya. Amen? God watches over us at all times. Kung tayo lang ay magtatrust sa Kanya, alam natin yung paningin ng Panginoon ay nasa sa atin. At yung pandinig niya ay nasa sa atin din. Dinidinig niya yung mga panalangin natin, yung paghingi natin sa Kanya ng tulong. Our God who keeps us. He is our keeper. He protects. God protects. Tayo ay pinoprotektahan niya. He shields us. Tayo ay binabalutan niya ng banal ng dugo. He guards us and He watch over us. Para siya talagang mapagmahal na Ama, na katulad natin tayo yung mga sanggol pa o mga bata pa na ang mata niya ay hindi inaalis sa atin. Di ba? Ganun po yung mga magulang. Kahit na natutulog na yung anak, pinagmamasdan, iniingatan. No? Sabi nga sa verses 5 and 6, God will guard us as we go on our life's journey. No? Sa araw-araw na buhay natin, as we go out, malis tayo ng tahanan natin, and as we go home, maring ito ay araw o gabi, nothing will befall us. No? Iniingatan tayo ng Lord para hindi tayo mapahamak and no harm. As we walk in the shelter of God's protection, walang kapahamakan na dadating sa atin. No? As we walk, doon tayo sa protection ng Panginoon. Bagamat alam po natin, life is full of many dangers. Totoo po yan. No? Diba yung mga dangers na kinakaharap natin? Yan, yung mga disease. Mga injury natin, minsan, naglalakad ka lang, nadulas ka, nabagok, nahulog sa hagdan, nabundol ng sasakyan, no? Very eerie, pero totoo po yan. No? Ano ba yung danger? Rumors of war, no? Na kakatakutan mo, na merong mga nagsisimulang mga argumento sa karating bayan natin, no? At yung aksidente nga, no? Hindi mo sinasadya, nabundol ka ng tricycle o ng mga motorcycle, no? Hindi natin alam natin ito ay napakahirap talagang pag-ingatan, no? Maging minsan yung ating mental illness, no? Na naglalagay sa atin sa hindi magandang sitwasyon. But in Isaiah 41 verse 13, sabi dito, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. No? So, si Lord na mismo nagsabi, huwag kang matakot, I will help you. No? So, if you're going to trust God, believe that He is who He says He is. Paniwalaan natin yung kapangyarihan ng Panginoon na kayang-kaya niya tayong iligtas, kayang-kaya niyang baguhin ang sitwasyon natin, kayang-kaya niya tayong alisin doon sa pangit na sitwasyon na yon. We don't have to doubt God's word and God's power to take us out of that bad situation. Huwag po tayong magdalawang isip, no, na totoo ba yon? Gagawin ba ng Panginoon yun sa akin? Because God is our ultimate helper.
He is willing to do everything for our own good. Yun ang nais ng Panginoon na maranasan natin for our own good. Kaya lang minsan, pinipilit natin not for our own good. Kaya hindi yon nangyayari. He's just waiting for us. No? Nag-aantay lang ang Panginoon for us to turn to Him and ask for help. Sabi niya, ang alam natin, di ba, si Jesus, He came from heaven to earth to suffer instead of us suffer. Niligtas na tayo ng Panginoon. Kinuha niya na yung papel na yon para sa atin. He saved us from death to eternal life by dying for us in the cross. No? Shedding His blood for us. So, ngayon ngang papalapit na ang Holy Week. Ito yung magandang maging meditation natin, yung walang hanggang pag-ibig sa atin ng Panginoon, no, dying for us. So this season, we will remember the death of Jesus on the cross. And what else do you think? You need help from God that He can do for you. Binigay na nga niya yung kanyang buhay para sa atin. Pinasan niya na yung krus na dapat tayo ang nagpasan. Hindi po ba? And what mountains are you facing right now? Ano ba yung bundok na kinatatakutan mo ngayon? Ano ba yung mga greatest threat sa buhay mo ngayon? Ano ba yung greatest fear mo na hindi kayang ipagkaloob ng Panginoon? And do you need help? So mahalaga po yun no? Sabi nga ng Panginoon sa salita niya sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So yung help ng Lord, it is always there. Hindi tayo dapat na mahintakutan o magdalawang isip. He is our refuge. Siya ang ating tanggulan, no? Putang tanggulan, puprotektahan tayo ng Panginoon. Iingatan tayo. Ano man ang mga sitwasyon natin ngayon, marahil, no? Ang bigat ng sitwasyon mo, namumuhay ka ba ngayon sa takot, sa alalahanin? Ano ba ang mga bundok na yan na kinakaharap mo? Our help comes from God, the maker of heaven and earth. So yun po lagi nating tandaan. He is always there, very present help in times of trouble. Amen? So kung kayo po'y nakatunghay ngayon at meron kayong mga ganong sitwasyon, inaanyayahan ko po kayo, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat. Salamat po na tunay nga You are our great helper, our keeper. You are our guard, Lord. Salamat. Ano man ang sitwasyon namin sa aming buhay, lagi po kayong nariyan upang kami ay tulungan, itawid kami sa mga ganitong nakakalunod na mga sitwasyon ng aming buhay, mga problema, mga hinanakit, mga sama ng loob, mga galit. Lord, itawid mo kami dito. Tulungan mo kami na kami ay makalaya dito. At salamat, Panginoon, na ang bawat isang nakapakinig ngayon at tumunghay, Lord God, bigyan mo sila ng kapayapaan. At salamat, Lord, na ang kanila pong mga pangangailangan ay tugunin din ninyo. Salamat, Lord, naniniwala kami. You are our very present help in times of trouble. Salamat, Panginoon. Kayo po ay aming Diyos na pinananampalatayaan at sinasamba, lalong-lalo na sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So alam ko po na nabuksan po yung ating pananampalataya, lalo na lumalim na ang tulong ay magmumula sa Panginoon. Magtiwala lang tayo, mag-antay lang tayo. At tayo ay patuloy na manampalataya sa Kanya. Maraming salamat po at magkita-kita tayong muli sa susunod na araw. God bless you.